Dear Mama Colleen, gusto ko lang pong mag-open ng nararamdaman ko tungkol sa pag-cheat ng asawa ko na itago na lang natin sa pangalang Bert. Pero, hindi ako sigurado kung talaga bang nagloloko siya. Pero ang sigurado ako, hindi niya na ako mahal. Bigla na lamang po siyang nagbago ng sobra. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mimi at ito ang aking heart-to-heart with the Mama Colleen. Mama Colleen, masaya po kami ni Bert nung unang mga taon namin. Opo, nagka-baby kami sa murang edad. 15 years old pa lang po ako noon. Samantalang siya naman po ay 18 years old. Oh no! Masaya po kami, walang problema, masipag, at lahat naman po ay ginagawa ni Bert para sa anak namin. Normal naman po na may mapagtalunan, pero agad naman po naming naaayos. Ugali po ni Bert noon na hindi niya pinapalipas ang away namin. Tipong bago matulog, magsosorry si Bert. Lumipas pa ang ilang taon, dumating kami sa time na nagsusumbatan kaming dalawa. Hanggang sa nasasaktan niya na po ako physically, Oh no! pati na rin po emotionally. Pero tiniis ko dahil hindi ko siya kayang iwan. Dahil siya ang unang boyfriend ko. He was my first, my everything. At may anak na rin kami. Pareho rin kasi kaming galing sa broken family. Kaya mas pinipilit ko na maging buo kami kahit masakit na. Hanggang talagang kahit anong pilit ko na ayusin ang sa aming dalawa, wala talaga eh. Dumating din kami sa point na iniwan niya ako, kaya pumayag na rin ako. Almost 1 or 2 months din kaming hiwalay ni Bert, Mama Colleen. Nasa family niya siya sa Cavite. Ako naman po ay nasa pamilya ko naman po sa Manila. Hanggang sa bigla na lang siyang nagparamdam. After 2 months. Nagmamakaawa siya na bumalik na kami ng anak niya sa kanya at nangako pa na magbabago na siya. Kaya pinatawad ko po. Lumipas pa ang ilang buwan at taon na parang paulit-ulit na lang po talaga yung away namin. Palitan ng masasakit na salita, andyan na naman yung sumbatan hanggang umabot kami sa point na naloko ko siya. Oh no! Opo. Ako naman ang nagloko. Oh no! Aminado ako, Mama Colleen, na mali. Pero pinilit ko na kasi na makita ko sa taong ipapalit ko sana sa kanya yung mga bagay na wala po sa kanya. Oh no! Sa taong yun, sa tao na yun, nakita ko yung totoong ako, yung love, yung pag-aalaga na hinahanap ko sana kay Bert. Na finally, naramdaman ko na maging prinsesa sa piling ng iba. Sa piling ng iba, ako ay naging mahalaga. Po, Mama Colleen, nakaramdam ako ng tunay na halaga sa piling ng iba. Oh no! Opo, Mama Colleen, hinanap ko sa iba yung wala sa kanya. Yung love, yung pag-aalaga, wala kay Bert. Pero mali ako. Mali ako. Pero syempre, gulo po ang kinalabasan. Hanggang sa pinapili ako ni Bert kung siya ba o yung bagong lalaki sa buhay ko. Syempre, alam kong mali ako, pinili ko siya. Matapos noon, inuwi niya na kami ng anak niya sa Cavite. Akala ko okay na. Pero 1 month lang niya pinakita
na mahal niya ako, na hindi niya kaya akong mawala. Pero bumalik yung dating siya na walang pakialam sa nararamdaman ko. Walang love na parang magtropa lang kami. Ang hirap kasi nakikitira kami sa nanay niya. Hindi ako makagalaw o makapagsalita sa kanya, kaya minsan iniiyak ko na lang lahat mag-isa. Ngayon nagka-work siya ng stay-in. So tuwing Sabado ng gabi uwi niya kasi Sunday po ay day off niya. Pero imbis na mag-bonding kami, uubusin niya yung day off niya kaka-cellphone hanggang madaling araw. Ni hindi ko nakikita sa kanya na miss niya ako o kami ng anak niya. Yung panadabik ba, wala na yun at lagi pong mainit pa yung ulo niya. Na kahit maliit na bagay, sinisigawan niya ako. Na iniisip ko na lang, baka pagod. Sige, ako na lang ang mag-a-adjust. Last week, umuwi po siya at sobrang miss ko na po siya. Kaya ako na po yung nag-first move. Hinalikan ko po siya sa leeg nung gabi ng pag-uwi niya. Nung kami po matutulog na. Then bigla niya na lang akong tinulak. Oh no! Anong oras na daw? Kaya tumigil na raw ako. Nasaktan ako, hindi dahil sa hindi niya ako pinagbigyan, kundi dahil mas naramdaman ko talaga nung gabing yun na hindi niya na ako mahal. Naninikip yung dibdib ko hanggang sa pumasok sa isip ko na hindi naman siya ganito eh. So iba na po yung kutob ko this time. Kaya chinek ko po yung cellphone niya. In fairness, wala po ako nakita sa messenger. Pero sa TikTok inbox, doon po may nakita ako na ka-chat niya. Oh no! Pero may iba pa silang usapan at iba talaga yung pakiramdam ko. Yung pakiramdam ko na may something talaga. Alam mo naman Mama Colleen, iba kapag babae ang kinutuban. Hanggang sa inistok ko yung babae. At nakita ko na naka-heart react sa lahat ng post ng girl si Bert. Na hindi niya nagagawa sa mga post ko. Na nag-sink in sa akin ang lahat. At doon ko tuluyang bumagsak na po yung luha ko. Ginising ko siya. Tinanong ko sino yung babaeng yon at ano ang namamagitan sa kanilang dalawa. Pero sinalubong niya ako ng galit at sinabing masyado daw akong OA. Tamang hinala. Nababaliw na daw ako. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa nagbitaw na ako ng mga salita. Paaalisin kita sa trabaho mo at kung sino man ang babae mo, papatayin ko. Oh no! Mas tumindi pa ang galit niya nung binitawan ko yung mga salitang yun. Marami pang masasakit na salita pa siyang binitawan laban sa akin. Hanggang sa sinabi niyang magsesend pa ako ng video. May video kaming dalawa para lalo kang mas mabaliw dyan. Mas lalo lang akong napahugulgol. Tipong hindi na halos makahinga. Sabay sa galit niya ay nabato pa niya ako ng gunting na ikinasugat ng kamay at paa ko hanggang sa pinapalayas niya na ako. Nung mga oras na yon, hinang-hina na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya sabi ko, hihingi ako ng payo, Mama Colleen, kung ano ba ang tama kong gawin. Kasi sa totoo lang naguguluhan din naman po ako eh. Natama ba talaga yung hinala ko? Oo, lang po ako. Sobrang bigat at sobrang sakit na po kasi. Ang hirap kasi po, 8 years na kami, ngayon ko lang nararamdaman ito. Sana po ay madamayan niyo ako sa aking pinagdadaanan. Isa lang naman ang hiling ko eh. Yung maramdaman ko na mahal ako ng asawa ko. Muli ako si Mimi at ito ang aking heart to heart with the Mama Colleen. Once again, ka-winner, yan po ang kwento ni Mimi. 23 years old na siya ngayon. Oo, dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen. Tinatanong niya tayo kung tama ba yung hinala niya. Hindi ko alam. Oo, kasi ikaw yung asawa. Mas kilala mo yung asawa mo. At sabi nga nang nag-comment dito, minsan ang women's instinct, kapag ka nakaramdam ka
At kapag ganyan na nag-iba talaga siya mula sa dating siya, yung tipong dating maalaga, dating mapagmahal, ngayon parang wala ka ng kwenta, naniniwala ako na there is something wrong. Lalo na kung mas nag-heart pa siya sa post ng iba. Ako for me, kasi tinanong ko kanina kung ka-OA yan ba, yung kapag ka ang mister mo, nag-heart ng post ng ibang babae, samantalang yung post mo, hindi niya ma-heart-heart. For me, kung sumama ang loob mo, hindi ka-OA yan yun for me. Ulitin ko para sa akin. Kasi walang pagkakaiba yan sa, it's like, you showed care, nagkikare ka sa ibang babae pero sa asawa mo parang wala. 'Di ba? Hindi, ako feeling ko hindi pagiging selosa yan na. Ako hindi ako selosang tao. Totoo lang. Si Mama Colleen, hindi ako selosa. Wala akong pake kung sino yung i-heart niya. Siguro ang akin lang, kung mas nag-heart ka sa post ng ibang babae, pero wala kang heart man lang sa post ng asawa mo ni isa, ang laki rin ng tanong ko, bakit? Tapos kapag kinumpronta ka ng misis mo, uy, bakit tina-heart mo yung post ng ibang babae? Sino ba yan? Hindi mo magawang i-heart yung post ko kahit isang beses lang. Sasabihin mo ang OA mo naman. Ano na naman nasa isip mo? Kung ano-anong iniisip mo na naman. Yung nagiging defensive ka for no reason. 'Di ba? Parang nakakainis lang. Ewan ko kung anyway, kanya-kanya tayo ng ano. Ako lang para lang sa akin, pag kinall out ka ni misis mo, huwag kang magalit. Kasi ang pag-call out ng misis mo, naglalambing lang yun. Gusto lang niya, pusuan mo rin yung kanya mga post. Oo. Huwag mo tingnan as parang bigla ka na lang magagalit, bigla ka na lang magsusuper saiyan, bigla ka na lang mag-aamok, bigla mo na lang siyang pipisikalin, bigla mo na lang siya sasabihan ng masama, katulad ng letter sender natin today. Okay? So yung hugot natin from the letter sender today. Kasi una, tinatanong ko lang naman, bakit ka magagalit? Bakit you're acting like guilty ka? Bakit napaka-defensive mo? Kasi kung wala ka talagang ginagawang masama, number 1, hindi na para umabot pa na palayasin mo yung asawa mo. Number 2, hindi para magbigay ka ng masasakit na salita sa kanya. 'Di ba? The more nga na dapat, kung ganyan na nafe-feel insecure na si misis. Kapag ka nararamdaman mo na yung misis mo parang kulang na lang makipagkompetensya siya sa mga nasa Facebook mo na babae. 'Di ba? The more nga na dapat i-secure mo siya. The more na mas iparamdam mo sa kanya na ano ka ba? Kahit i-like ko pa yung post ni Ivana Alawi. Ikaw pa rin, sapat na. Yung ganon. Pero kung ginawa mo is parang ikaw pa yung galit. Tapos inunahan mo pa ng, bakit ba? Wala naman ako ginagawang masama. Alam mo, minsan yung mga ganyang salitaan, yan yung mga tao talaga na may ginagawang masama eh. Defensive agad, galit agad, nire-reverse psychology agad yung mga partner nila. Para kapag ikaw na yung galit, siya naman yung titiklop. Tapos matatapos na lang yung usapan na walang natapos talaga na usapan. Yung parang dinadaan sa sindak. Para daanin sa sindak si Barbara. Kumbaga babarahin mo na para manahimik na, parang ganun yung gusto mong mangyari. 'Di ba? Ang akin, okay, kung wala kang ginagawang masama, kalma. Baby, kalma. Hindi mo kailangan magpalayas, hindi mo kailangan awayin si Mrs. Again, isecure mo lalo siya. Kasi nai-insecure na siya. I really don't know ano pa yung battle niya sa sarili niya, pero yun yung role natin bilang partner eh. Bilang partner, kailangan nating iparamdam sa partner natin na kahit maraming choices na iba sa paligid, siya lang sapat na. Iparamdam, ipaliwanag yung mga bagay na hindi niya naiintindihan dahil sa hormones niya. Kung sinabi ni Mrs. na, I feel ugly. Pag sinabi mo, oo nga, ang pangit mo na. Wow, nakatulong. Maliit na lang na bagay yun, pero 'di ba parang kung nanghihina siya, ikaw yung kanyang baterya. Yun yung gusto kong sabihin. Kung nanghihina siya, ikaw yung kanyang charger. Hindi yung nanghihina na nga siya, binabato mo pa, pinupukol mo pa. Mas pinaparamdam mo pa na talagang may kulang sa kanya.
Bilang partner, ikaw dapat yung magiging number 1 fan niya. Hindi yung number 1 basher. Na para lalong pababain yung self-esteem niya, ang dami mo pang sasabihin na hindi maganda sa kanya. So yun yung nakikita ko na nararamdaman ni Mimi ngayon. OA ba siya? For me, hindi. For me, hinahanap lang niya yung dating lambing na nakuha niya noon, noong mga panahong nagsisimula pa lang sila na magrelasyon. Okay? Hindi po humihingi siya ng sobra-sobra. Ang hinahangad niya lang, maramdaman niya yung asawa niya. Kaya ka-winner, no, eto na nga yung fact din na stay in ka na nga sa trabaho mo, yung isang araw, sana ilaan mo sa pakikipag-bonding sa pamilya mo, pero mas inilalaan mo pa sa ibang bagay. Bawi tayo, Mi. Bawi tayo, boy. Bawi tayo sa pamilya natin. Hindi po asking too much yun. Kung kaya mong alagaan yung trabaho mo, kung kaya mong protektahan yung trabaho mo, eto po, real talk, mas protektahan mo yung rason bakit ka nagtatrabaho. Kasi kapag kayang rason na yan, yung pamilya mo ang nawala sa'yo ng tuluyan, ano pang sense bakit ka nagtatrabaho? Kumbaga para kanino ka pa babangon? Kung yung babangunan mo ay nagsawa na, kakahingi, makaawa sa'yo ng atensyon mo. Okay? Ngayon, tamang hinala ka lang ba? Hindi ko sure. Pero ang sure ako, mali yung treatment niya sa'yo. At hindi dapat natin itolerate yan. Red flag na nga yung emotionally, di ba? Emotionally, nasasaktan ka na niya sa mga words na hindi dapat nagsisink in sa'yo. Tapos red flag pa lalo, yung sasaktan ka physically. Kasi naniniwala ako mga bebe ko, ang problema, hindi dapat umaabot sa pisikalan. Kung kaya pong pag-usapan ng maayos, kung kayang magtimpi ng mga kamay na wag lumapat sa mukha, sa katawan ng iyong partner, pigilan mo. Kasi kapag umabot na po sa pisikalan, isa lang ibig sabihin yan, wala ka ng respeto. At kapag wala ng respeto sa relasyon, I don't think na magwo-work pa ito. So yun lang yung sa akin. Huwag mong itolerate na ginagawa kang punching bag. Kasi number 1, tao ka at hindi punching bag. Okay? So i-assess mo na lang. Kausapin mo na lang si mister mo ngayon. Ano ba talaga? Umamin ka na lang para... Kasi ang mahirap kasi dito, unti-unti mo lang nararamdaman eh. Parang sa torture ba? Tino-torture ka, hindi na lang itodo. Hindi ka na lang tuluyan. Hindi na lang isang bagsakan. Diba? So for once, kausapin mo si mister. Sorry aminin mo na lang. Hindi ako magagalit. Sabay sampal. Charing! Yung mga mister kasi ano na yan traumatized na sila sa, sabihin mo na sa akin, promise di ako magagalit. Pas pag nagsabi na si mister ng, kasi may babae ako, biglang nakadukin si mister. Inuuna na, promise di ako magagalit, sabihin mo lang yung totoo. Tapos nung sinabi yung totoo, eto ka. Hindi ang akin. For once, kausapin mo na siya. Lalo if it's really draining na. Kasi kayo lang din naman talaga ang pwedeng mag-ayos o maglagay ng tuldok sa relasyon ninyong dalawa. At this time, tingnan mo kung healthy pa ba talaga yung relasyon ninyong dalawa. So, relationship check! And then, tingnan natin kung ano yung mga susunod pang pwedeng mangyari. Alright? Hay! Oo. Yung pag-heart sa post ng iba, okay lang yan. Oo. Basta mag-heart ka rin sa post ni Mrs. para wala nang issue. Oo. At kung hindi komportable yung Mrs. mo na nakikipag-chat ka sa iba, kahit ML lang daw ang usapan ninyo, mas isipin mo sana yung nararamdaman ng Mrs. mo. Kung hindi siya komportable, ang tawag doon, respeto lang. Kasi kung ayaw mo pala ng ganun, edi sana makipagrelasyon ka na lang sa ka-ML mo. I think hindi na healthy yung relationship nila. Magiging paulit-ulit lang yan, kawawa ka. Sabi ni walang jowa.